Okay. Ayan. Okay. Ayan. Magandang gabi sa Magandang inyong gabi lahat. sa inyong lahat. At ito pong muli si Ito po muli Elvira si na Elvira nagpapalagay na sa inyo nagpapalagay dito sa sa inyo gabi sa ng kabalaghan. kabalaghan. At ang topic po natin Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa dream interpretation. At may dalawa po akong group ngayon na Miss Pauline Day sa holiday So sila po pareho ay paranormal expert, faith and divine healer. At marunong din po sila na dream interpretation. Kaya ito nga po yung topic po natin ngayon about ano ang kahulugan ng So, introduce ko na po ngayon si Pauline Day. Pauline. Ayan, Miss Pauline. So, mag-greet ka dun sa unang-una po, isang magandang gabi po sa inyo, ma'am, at sa ating pong lahat ng ating mga manunood ngayong gabi. Mahalumigmig po na gabi, kaya po tayo nakapanlamig dahil maulan-ulan po. Oo nga. Maulan nga eh. So, ang topic natin ngayon is about panaginip. So, tanong kita, ano bang panaginip? Ang panaginip po, ito po yung ating pagka tayo po ay nagpapahinga, ito po yung galaw ng ating REM o yung rapid eye wag mo na kung ito po yung panaginip, ito po yung galaw ng ating rapid eye movement na sinasabi, yung REM. Dito po nandito po yung pwede pong pasok dito yung ating pinag-uusapan bago tayo matulog, or yung napapanood natin, or yung sinasabi po na panaginip natin na magkakaroon ng kahulugan kung ito po ay babasahin ng mga expert po sa pagbabasa ng panaginip. Yun po. Nawala yung sounds mo, ma'am. Nawala po yung sounds, ma'am. Yes, hello. Yan, okay na? Yan po, ma'am. Ayan. So, ano bang lahat pa ng tao nananaginip, even yung mga animal? Opo, ma'am. Kahit kan animal sa country, at mayroon din po silang bad dreams. Kasi po, usually po nakikita po natin sa pusa, sa aso, ayan po, usually po kasi sa aking mga alaga, pagka po sila ay nananaginip, nakikita ko rin po at nauobserbahan. Okay. So,
So, pag ang example is na nag-inip ng nightmare, like, sabihin natin pinapatay siya o hinahabol siya ng puwang. May ano ba yung Pagka kasi po ang tao ay nagkaroon po ng nightmare, dito po pumapasok na po yung ating yung bang dapat bago tayo matulog, magiging relax po muna tayo, wag tayong manood ng scary movies at wag po tayong matakot or mag-meditation po tayo para hindi po maging scary yung ating panaginip. Kasi pagka nagkaroon po tayo ng nightmare, parang then nakaka-affect din po sa pagkakaroon ng nightmare yung loaded po yung utak natin. Marami po tayong iniisip na stress po tayo, and then pagka sa akin po, kagaya sa akin, madalas po akong bangungutin na sinasabi po nila. Pagka ako po'y sa gabi, maraming nakain. And then, more on, sinasabi po sa pag-aaral na wag pala tayong kumain ng mga yung mga food na may mga spices, yung mga maanghang, para hindi po magkaroon ng trouble yung ating metabolism. Kasi nakaka-apekto din po pala yun, ma'am, sa ating REM na sinasabi. Yan po. So, ibig sabihin, kapag yung eyeball mo, yung mata, yung rapid eye movement, talaga nag-move talaga yun. Ibig sabihin na Opo, ma'am. Okay. So, kasi yung balls, yung kanilang mata, may ano yon, nananaginip sila. Paano kung let's say mabilis yung eyeball nila? Pag mabilis po yung galaw ng eyeball? Oo. Pagka mabilis po yung galaw ng eyeball nila, ma'am, depende po doon sa kanilang nakikita or kanilang kumbaga napapanaginipan doon sa kanilang panaginip, kung sila po ba ay nananaginip na or sila po ba ay nasa lucid dreams na. Kasi meron tayong lucid dreams na yung parang, kunyari, tutulog pala tayo pero yung pala yung naidlip lang tayo, akala lang tayong ganyan, nananaginip na pala tayo. Ganun po, ma'am. Tapos biglang nag-insert na yung ating mga 5 to 10 minutes na panaginip. Ganun po. I see. So, yung sinasabi mo, may klase panaginip. 4 types daw yun nabasa ko sa isang libro. 4 na klase ang panaginip. 5 types po, ma'am. 5 klase po, ma'am. Opo, meron po tayong normal dreams, kung saan ito yung common na ating napapanaginipan, kumbaga na ating nakakalimutan pagkatapos po nating managinip. And then yung madalas po nating ma-experience to na bakit nanaginip tayo, nakalimutan na natin. Ito po yung normal na dreams natin. Ibig kong sabihin, pagka nanaginip po tayo ng normal dreams, kumbaga maganda po yung ating emosyon at yung ating pangangatawan, yung ating physical, pagka tayo po ay natulog. Ibig sabihin, hindi po tayo stress at tayo po ay masayang natulog. Yun po. Yan po ang nangyayari. And then, yung pangalawa po, meron po tayong daydream. Ito naman po yung bang nakaupo lang tayo sa isang tabi, tapos yung nangangarap po tayo, yung sinasabi nila na nangangarap ka ng gising. Kumbaga. Pero hindi mo alam ito pala isang klase na ng panaginip. Yun po. And then,
dito po kasi pagka nagdi-dream po tayo, yung pong paraan na rin po ito para sa ating mga nakakaintindi at sa ating mga paranormal na isa na rin po itong paraan na nagbe-mental traveling na po tayo, kumbaga. Ito po sa daydream, sa pangalawa po. And then Okay. sa lucid dreams naman po, yung pangatlo po natin, ito naman po yung awareness po natin na yung papaano po natin makontrol yung ating panaginip, yung tayo yung nakapangyayari dito sa ating panaginip. Halimbawa, yung panaginip po natin nagkaroon tayo ng kapangyarihan. Kumbaga, iniisip pa lang natin na may kapangyarihan tayo sa ating mga kamay, and then it happens na ito na nga. Halimbawa, yung panaginip mo gusto mong magkaroon ng apoy sa katawan, gusto mong magkaroon ng santel mo sa kamay at ibabato mo yun sa iyong kalaban, ganun. Nangyayari po yun talaga sa panaginip. Ito po yung tinatawag nating lucid dreams. And then, pang-apat po, ito po yung tinatawag nating false awakening dreams. Ito po yung vivid na type ng dream na, kumbaga, yung bang parang ang isip natin yung tayo ay bumangon na pero hindi pa pala, naka-stay pa pala tayo sa higa. Like yung minsan na nangyayari din po sa akin minsan na yung nung po kasing kabataan ko, yung bang nananaginip po ako na ihing-ihi na pala ako tapos tinatamad po akong pumunta ng CR. Tapos natulog po ako ulit kasi tapos pagtulog ko po, akala ko pumunta na po ako ng CR at tumayo. Hindi, nakaihi po ako sa salawal. Yung po talaga nakakahiyaman, but it's reality po. And then, akala ko po, syempre, akala ko dun sa panaginip ko, nandun na ako sa CR, nakaupo na. Tapos lubad na ako ng andis, tapos umihi na po. Maya-maya po, naramdaman ko, nababasa na yung salawal ko. Nasa higaan pa po pala ako. Yun po pala yung false awakening dreams. Yun po yung ating pang-apat. And then, yung ating nightmares. Ito po yung kalimitang nangyayari kung tayo po ay stress or nanood po tayo ng mga scary movies, yung mga katatakutan. And then, yung mayroon po tayong takot na nararamdaman sa ating dibdib. Kumbaga, mayroon po tayong stress at mayroon po tayong problemang malaki. Doon po tayo nagkakaroon din pagpasok kung kaya dumaan po tayo sa isang aksidente na nakita natin yung pangyayari. And then, dating pagpasok mo po sa panaginip mo ganun, nag-i-invert po yung nangyari na yun, and then ikaw na ngayon yung biktima. Parang ganun na po. And then, eto naman po kasi, pagka yung nagiging reason, pagka marami tayong nakain usually po. Kasi ako po, tested ko po ito. Pag napami po ako ng kain sa gabi, talaga pong pagtulog ko, kundi mga aswang ang kalaban ko, ma'am, patayan naman, yung nadaan ako sa patayan, ay ako na yung papatayin. Kaya po, pagka sa gabi po, talagang nagda-diet po ako. Yun po. Yun po yung limang. Hindi ka talaga kain ng sobra-sobra. Ay, pagka nakakain po ako ng sobra, ma'am, talagang late na po ako natutulog kasi kailangan ko pa po talagang tunawin o kaya umiinom po ako ng tsaa para po matunaw yung aking kinain kasi talagang mahirap po talagang matulog ng ganun kasi usually po yung nagiging cause ng mga bangungot po ng mga, lalo na pagka ikaw ay high blood, ganyan, automatic po yun, nagkakaroon ng reason ng bangungot tsaka sakit sa puso. Yun po, nagiging reason po ng mamatay ng isang tao. Okay. Pero paano ba nga ba maiiwasan yung bangungot? Kasi yung iba, di ba, karamihan para po maiwasan po natin ito, maaari po tayong mag-meditation bago po tayo matulog o kaya manalangin po tayo sa Diyos kasi napakalaki pong pundasyon na ibibigay po, napakalaking shield po yung ating panalangin. And then, yung meditation po, makapag-meditate po tayo bago matulog para, kumbaga, ma-cleanse yung ating katawan, ma-cleanse yung ating isipan, lahat, pati yung ating espiritu para po, pag tayo po ay nahiga na,
magiging kampante na po yung ating pagtulog. And then, wag po tayong kumain ng marami, lalo na sa gabi, lalo na po sa may mga sakit sa puso, at saka sa mga high blood po, sa diabetic yan. Yan po. Kaya, mag-diet po tayo. Kumbaga, sa gabi kahit kunti lang yung pagkain natin, bawiin na lang po natin kapag araw. Yun po, ma'am. Okay. Ngayon, kung yung sabi mong limang types of dream, yan naranasan ng lahat ng tao, o nightmare lang, or let's say puro lucid dream lang, or let's say puro normal dream lang, o lahat ba yan, ng lahat ng five types na ng tao. Even mga animals, Nararanasan po Yes po, ma'am. Ang tao po man nararanasan po itong 5 types of dreams na ito, lahat po, lalo na kung tayo po ay kumbaga masaya, na tayo ay natulog, kumbaga, and then meron naman po yung halimbawa, meron po tayong crush, tapos nakatulala po tayo sa isang tabi na ganyan, nananaginip tayo na nag-travel na tayo doon sa location ni crush at kung ano na kaya ang ginagawa ni crush, ganon. And then, kasi napakarami pong bagay na nagko-connect ito pong mga 5 uri ng panaginip po, ma'am. Okay. May isang nag-message sa akin, actually dito kay si Mr. Bart, yung nabasa ko sa messenger niya, na yung, I think mother yata niya yun, or tita niya, takbo daw siya ng takbo, dun sa kailangan niyang nagpasan kasi ang dali na yun is kamatayan. Ano ba ibig sabihin nun? Takbo lang siya ng Nawala po yung sounds niyo, ma'am. Wala? Hello? Nawala? Yan po. Teka, wait lang Nawala pa rin? Yan, okay na po. Okay na? Opo. So, ulitin ko lang, yung tawag to, yung sa sinasabi nga Mr. Bart, regarding doon sa kanyang takbo na ng takbo daw yun. Pero kailangan sa niyang malagpasan yung takbo niya, kasi dun sa humahabol, baka daw si kamatayan yun. Ano ba ibig sabihin nun? Yun po kasing pagtakbo, ibig pong sabihin nun, kumbaga, meron po tayong mga bagay na hindi po natin mabitawan. Po. Mga bagay na pinipilit po nating i-hold on at hindi nating kayang bitawan. Lalo na yung pagdating sa halimbawa sa ating ginagawa sa buhay or sa ating pag-uugali or sa partner in life, halimbawa sa isang tao usually. Pagka meron po tayong mahal na tao, tapos kahit na hindi na maganda yung pakiramdam natin sa kanya, yung gusto na natin siyang hiwalayan, pero nananatili pa rin na mahal natin siya. Oo. Nag-i-echo po ba? Ayun po. And then, Hello, Miss Maulin? po, nag-i-echo po. Parehong nag-i-echo tayo? Yes, ma'am. Paano kaya to? Kinansel ko na yung yung echo Meron pa rin? Opo.
ganon? Bakit ganon? May echo pa? May echo pa? Wala na po, ma'am. Ayan. Kaya lang ano siya, teka ha. Kaya lang ano siya, teka ha. Late yung ano eh. Late yung ano eh. Ito. Ito. Yan. Yan. Okay na yan. May echo pa rin yan. po. So yan. May echo pa rin? May echo pa rin. Bakit ganon? Speaker. Ay, phone, mic. Wala po. Hello. Yan, meron Yan na? po, okay na, ma'am. Yes, ma'am. Wala nang echo. Parang may echo pa rin ah. Meron po, ma'am. Yan. Meron pa? Echo? Meron pa? Opo. Meron pa rin? Bakit ganon? Yan po, wala na. Bakit ganon? Yes, hello. Meron pa rin? Meron pa rin? Wala na po, ma'am. So, ayan na. Okay na. Yan po. Proceed na po tayo dun sa ating pinag-uusapan kanina. Okay. Kasi halimbawa kung may mahal na mahal kang tao tapos hindi mo siya kayang bitawan, kayang iwanan kahit na hindi na maganda yung kanyang pakita sa'yo, kahit na nasastan ka na, kumbaga patuloy mo pa rin siyang kinikip, ganun. Pagdating po sa tayo po ay pagtulog, dala-dala po natin yun. Kaya nananaginip tayo na tumatakbo tayo at hinahabol tayo nito. Kumbaga, hinahabol tayo nitong ating, kumbaga, ating konsensya para, kumbaga, na i-remind sa atin na tawan mo na, kung ganun, wag nang tumakbo kasi harapin mo na lang yung problema. Ganun po, ma'am. And then, doon po sa pag-iisip niya na baka si kamatayan na yung humahabol sa kanya, yung pong lagi pong dapat, yung po pagka natutulog po tayo, kumbaga, wag po tayong natatamang hinala para pagka dating po na tayo ay managinip na, maging maganda po yung ating resulta ng panaginip natin. Mas maganda po pagka masaya po tayo ng araw na yun bago matulog o kaya nakapanalangin na po yung para yung buong buo yung ating katawan ay maging, kumbaga, maging kampante sa pagtulog. Yun po. Pero ano naman ang ibig sabihin? Kasi may nagkwento sa akin siya. Pero hindi ko kilala yung text niya sa Ano po ulit yun, ma'am? yung isa kong friend, nakwento niya sa akin, sa hindi nakakilala. Pagka ganun po, ma'am, na nagkaroon po siya ng sexual contact sa kanyang hindi kakilala sa panaginip niya, and din parang reality, ganun po. Kasi dumarating po yung time na sa kanyang edad, kahit na po halimbawa siya ay taken na, o kaya siya ay may asawa na, siya rin po ay humahanga pa sa iba. O kaya yung kanyang katawan po ay nangangailangan na ng ganong sex sa katawan. Kasi kumbaga para makapag-release din po tayo. Kasi minsan sinasabi po ng ating utak, halimbawa sa akin po, kailangan mo na kasi dumadami na yung uban mo sa ulo, ganun. At saka yung wrinkles mo, ganun. Parang ganun na sinasabi po ng utak natin. Pero yun po talaga kasi pagka humahanga pa po siya o kaya mahina siya sa ganung bagay, kaya po yun yung tinuturo po ng utak natin na kahit paano at least na magkaroon po tayo ng sex life. Yun po. Okay. Sayang po si Matt. Sayang po si Matt. Wala eh.
So, Mahina. baka natin So, pwede po kayo mag-comment lang. Comment lang. May tanong lang ako. Paano kung Paano kung sana sabihin natin nasa underworld ka? For example, sa impyerno. Anong ibig sabihin nun? Pagka nanaginip po tayo na pumunta po tayo sa iba, nakapasok po tayo sa ibang dimension, ibig sabihin po nun, kumbaga, pagka ganun po na pumapasok na sa ibang dimension na yung panaginip natin, hindi na normal, ito po yung pagpasok natin sa mga pinto ng mga dimensions. Kung alin po yung ating mabubuksan, doon po tayo mapupunta. Kaya, pagka tayo po halimbawa na napasok po natin yung pinto ng dimension ng impyerno at doon po tayo napunta, kailangan po talaga doon meron po tayong matatag na pananampalataya para makalabas po yung ating katawan at yung ating espiritu kapag tayo ay nakapasok doon. Or pwede din po na napunta po tayo doon kasi meron pong mensahe para sa atin na kailangan nating maunawaan at kailangan nating ma-realize na ito po ay makakatulong sa ating personal na buhay, sa ating pang-araw-araw, or doon sa mga kaluluwa halimbawa na nandoon sa impyerno na nakita natin na nangangailangan ng tulong at makakakilala pala natin sila, ito po ay pumapasok na doon sa pagmensahe ng ating mga gabay at saka ng ating mga bantay kung paano po natin na gagawin yung ating pagganap, kumbaga. Paano to atin igaganap yung ating tungkulin pagka tayo po ay napunta sa ganitong dimension. Pero may possibility ba na talagang kumbaga ang espiritu mo napunta sa ganon? Kaya ka nakanaginip ng impyerno. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. May possibility po, ma'am, na makapasok tayo sa iba't ibang dimension. Kasi nga po, ma'am, dito na po pumapasok kasi yung ating past life. Kasi, di ba po, pagka tayo ay bago pa man tayo ipanganak, sabi ko nga po nung nakaraan nating topic, bago pa man tayo ipanganak, tayo po ay kumbaga tinatanggalan na ng memorya. Ngayon, para po mag-connect yung ating memorya, dito po sa ating panaginip, hindi lang po ito simpleng mind creation, kumbaga, ng isang katawan, unang ating katawan. Ito po yung mga broken pieces na kailangan po nating i-connect. Kumbaga parang puzzle, kailangan nating pagtagnin para po malaman natin kung ba talaga yung mission natin dito sa lupa, kung bakit po ba tayo ibinalik dito sa lupa. Kasi halos po lahat tayo ngayon dito ay puro na po reincarnated. Mm-hmm. Okay. So, lahat tayo. Miss Maulin? Tapos po halimbawa, po. Ibig sabihin, Yes, Miss Maulin. May tatanong po kayo, ma'am. So ibig sabihin, yung espiritu natin, kaya napunta doon sa impyerno, for example, or parang nightmare, ay talagang pumasok talaga yung espiritu doon. Tama ba? Opo. Yes po, ma'am. Mm-hmm. Okay. Kasi po, ma'am, sa atin po na nasa spiritual, dito po natin, yes, ma'am.
Naglolo ko yung ano, yung Yung sounds natin. yung sounds natin. Marami nga pong ano ma'am, Maraming kababalaghan na nangyayari sa atin. Kababalaghan na nangyayari sa atin. nanonood po kasi lahat ng mga bantay ma'am kasi kanina ko pa po sinabihan kaya po ganyan sila din po nakikisali din. Ganun ba yun? Kasi alam mo kanina, Ayun. Opo. Kasi alam mo kanina, nung usapang kabayan, okay naman yung sound kabayan. namin. Okay naman yung sound namin. Ngayon, ano eh, nag-e-echo siya eh. Nag-e-echo siya eh. Yes po, at marami pong boses na nagte-testing ng ating sound check. Ay, ganun ba? Ay, ganun ba? Yes po ma'am, naririnig ko po sila na testing po ng sound check. May babae, may lalaki, nagte-testing sila, tinetest po nila yung sound check natin and then Akin, talagang umiiri din po talaga sila. okay. Both sides ma'am kasi sa'yo din at saka sa akin eh. Ano ba yan? Kasi kumbaga sa'yo ma'am pumapasok po kasi. Alam mo kasi ma'am sa ngayon talaga na oras na ito kasi napag-usapan po natin yung reincarnation, yung past life, connected dito sa ating panaginip, sa ating topic. Sa totoo lang po ngayon, ang nakikita ko po na nandyan na mga ano po sa inyo na nasa likuran nyo po, nakikisaw-saw din po sila sa ating usapan, sa ating ngayong topic. And then, kumbaga, nandyan din po talaga sila yung mga kaluluwa na nabuhay pa ng mga 1900, yan. Bakit pa gano'n, no? Yung mga kaluluwang, naku, iba yung topic natin, dreams tayo eh. Dreams tayo eh. Yes po ma'am, kasi nandyan din po sila ma'am, nakikita ko rin po sila. And then dito po sa akin, apakarami po dito, kaya nga ngayon punong-puno kami. Pero hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita. Wala akong nakikita. Kasi po ma'am, Ayan. kaya po dumarating po yung point na hindi po, ako lang po yung nakakakita kasi tapos kayo hindi po ninyo nakikita. Kasi po, kumbaga, meron po kasi silang batas na sinusunod kung sino lang yung gusto nilang pakitaan at kung ano lang yung dapat nilang ipakita. Ngayon po, ito po, makikita mo lang, kumbaga, tapos yung iba naman, kahit na hindi mo siya makita, pero maramdaman mo na nandyan talaga sila. Ganun po yun. Kasi, kumbaga, pagka hindi po talaga ipinagkaloob sa'yo na makita mo, kahit na bukas po yung iyong third eye, sila pa rin po, kumbaga yung magdidesisyon kung dapat ba nilang ipakita yung kanila o kaya buo lang, ganun. Nasa kanila po kasi yung decision kasi may batas po sila para dyan. Okay. So, kanina pa kasi simula na nag-start tayo, talagang sabi echo. Hayaan mo na nga lang kung ako ka na mag-echo, bahala ka. Buhay mo ka na mag-echo, bahala ka. Buhay mo. Yung po, ma'am. Isasama na lang po natin sila para, Doon nga, sa mga nanonood, pwede po kayo mag-comment para malaman po ninyo kung ano yung kahulugan po ng panaginip. May mga nanggugulo rin sa amin dito sa Invisible People. So, Miss Maulin, meron ka ba bang maidadagdag? Opo ma'am, kasi dito po sa topic natin, halimbawa, kasi meron po yung mga uri ng panaginip na diniscuss natin kanina. At meron po itong mga stages pa na 5 stages pa. Meron po yung klase ng panaginip na yung panandalian lamang, like yung sleep cycle natin. Kumbaga, yung andun din po nakabase din po dun sa sleep cycle natin kung gaano katagal yung halimbawa yung ating napanaginipan kahit ito ay hindi maganda or maganda. Dito po sa 5 stages ng cycle ng sleep cycle natin, yung stage 1, ito po yung drowsy sleep. Kumbaga,
Ito po yung tumatagal po ng 5 to 10 minutes. Kumbaga yung biglang na yung antok ka na tapos na-idlip ka ng hindi mo namamalayan. Ayan, 5 to 10 minutes po ang tinatagal nito. And then sa stage 2 naman po, ito po yung light sleep. Yung natulog ka po na mga 20 minutes po, tumatagal din po siya ng 20 minutes. Pero kumbaga, pagka nakatulog ka po ng 20 minutes, maganda na rin po ito sa katawan. Kumbaga, nakapag-rest ka na rin po nito. And then, ito naman pong stage 3, yung moderate sleep, ito po ay tumatagal ng 10 to 20 minutes. Kumbaga, kaya lang po dito sa moderate sleep, kumbaga, yung parang madali kang magising. Kunting galaw lang, nagigising ka na kaagad. And then, dito naman po sa stage 4, ito naman po yung deep sleep. 30 minutes po, kalahating oras po ang itinatagal nito. Ito po yung sinasabi nila pagka nasa deep sleep ka na, yung tulog mantika kahit anong galaw mo ay hindi na magigising kasi nasa sinasabi ng tulog mantika. And then, ito naman pong stage 5, ito naman po yung paggalaw na ng ating REM na sinasabi. Yung kagaya po ng sinabi nyo, yung rapid eye movement. Opo. And then meron po yung natutulog po na kalahati yung buka ng mata. Tapos po kumbaga wala yung itim. Natatampo yung itim. Yung kasabihan po sa amin sa matatanda, kapag ang tao daw po na natutulog ng gano'n na medyo buka yung mata sa pagtulog, yung puti lang yung nakikita, matapang daw po ang taong gano'n. Pero totoo ba yung gano'n na matapang? Yes po. Yes po. Okay. So, may akong gusto itanong sa'yo at i-analyze ko na sa'yo. Yes, ma'am. For example, ako na naginip ako na, let's say for example, maganda yung panaginip ko. So, yung panaginip ko na yon, gusto ko, at nagising ako ng minuto. Gusto kong balikan. Tama siya ng magandang garden. Basta, kumbaga ang feeling ko is maganda. Sa mga ilang seconds, nagising ako. And then, since maganda yung panaginip ko, nagagawa ko yung continuation. Pag ginusto kong i-continue yung nagawa ko, bakit may ganon? Yes, ma'am. Bakit may ganon? Yes, ma'am, kasi ito po, ma'am, na sinasabi nyong pagbabalik tanaw nyo doon sa panaginip nyo, pagka kayo tumayo na, gusto nyo pa ulit mapanaginipan, dito na po pumapasok yung sinasabing lucid dreams, ma'am. That's lucid. Kasi kumbaga, that's lucid. And then, kung gusto niya pa pong balikan, and then, naging reality yung inyong panaginip, ang reality na talaga na, kumbaga, masaya kayo dito, pwede rin po siyang pumasok po sa ating daydream, kumbaga. Yan po, ma'am. Pero lahat ng tao kaya bang kumbaga i-continue yung panaginip? Opo, meron po yung kasi depende po kung paano po natin utusan yung ating isipan po kasi sa panaginip po, pwede po tayong mag-create ng kahit na ano-anong mga bagay pagdating sa panaginip. Kaya lang po, ito yung may mga talagang kaalaman na sa panaginip kung paano niya patatakbuhin yung kanyang panaginip. Doon po, pwede po tayo kasing mag-utos sa ating isipan na ganito ang dapat na mangyari, ganyan po. Talagang nauutusan naman po yung ating isipan na gawin yun. Okay. Pero there are nagagawa. Kahit kung balikan,
na may time na nagagawa ko. Pero nung bata pa ako, nagawa ko madalas. Pag babalikan ko, matutulog. Continuation yun, doon sa panaginip ko. Pero bakit gano'n? Habang kung na kayang gawin yung nagagawa ko, agad. Kasi nag-iiba na po yung rotation ng cycle nyo. Kumbaga, nag-iiba na po yung mindset nyo. Kasi hindi na po yung kagaya ng mindset nyo nung bata pa kayo. Ngayon po, nag-matured na po kayo. Kumbaga, iba na yung takbo ng mindset nyo. Kasi, ang takbo po ma'am ng mindset natin ay nakakonektado din po sa ating pananaginip. Kasi, kung gaano po kalawak yung ating utak kapag tayo ay gising, ganun din po kalawak yung ating utak kapag tayo ay tulog. Kasi po sa panaginip, pagka nagkakaroon tayo ng panaginip, po kumbaga yung utak po natin ang nagki-create nitong mga panaginip natin. Kumbaga, kaya nga po napakalawak ito. Ngayon, pag nag-iba na po yung takbo ng ating mindset at kasi batch pa yung isip mo, wala ka pang maraming bagay na sinushoulder, wala ka pang mga bagay na maraming iniintindi. Kaya, kumbaga, happy-go-lucky lang pagkabata pa. Which is, pagka nasa edad na po tayo, kumbaga, marami na po tayong mga kailangang sundin, kailangang i-balance, ganun. Kaya po doon nakaka-apekto din po sa pagbalik tanaw natin sa ating panaginip. Pero, meron din po ma'am na nangyayari na halimbawa, natulog tayo ngayon, tapos yung panaginip natin ngayon kumbaga hindi maganda. Tapos, pag idlip natin ulit, kumbaga nagising tayo dahil dun sa panaginip natin. And then, pag idlip natin ulit, ganun na naman ulit yung panaginip natin. Kumbaga, nagbalik lang siya ulit. Bumabalik yung panaginip. Kaya lang po naging ganun, pagka bumabalik po yung panaginip, ibig sabihin po, yung bang ginigising tayo na tayo ay dapat ng manalangin pagka ganun po. Paano kasi nananalangin ka naman? Pero ganun pa rin. Ibig sabihin kulang. Pagka tayo, ito po ma'am, ang masasabi ko po sa pananalangin, tapos ganun pa rin po yung nangyari. Kasi dapat po ma'am, pagka tayo po ay nanalangin, dapat kung ano po yung laman ng ating puso, ipagtapat po natin sa Diyos. Kasi wala namang ibang makakarinig ng panalangin natin, kundi yung ating Diyos na nasa lihim, na hindi natin nakikita. Ngayon, kung nanalangin ka, tapos yung panalangin mo, kumbaga, iba yung laman ng puso mo, tapos iba din yung laman ng isip mo, tapos iba yung sinambit ng bibig mo. Kumbaga, parang, bakit sabi niya, iba-iba yung hindi din magkakasundo. Dapat po itong tatlong uri ng ating katawan, dapat na yung pinaka-importanteng parte na sinasabi, dapat kung ano yung, kasi ito po yung sumisimbolo ng tatlong persona, yung ating puso, yung ating isip, at saka yung ating salita. Ngayon, dapat po ito, kumbaga, magkaisa silang lahat. Yun po, kung ano yung laman ng puso mo, dapat yun din ang dadaan sa isipan mo bago mo ilabas dito sa bibig mo para po madali tayong pakinggan ng Diyos sa ating panalangin. Okay. So, since wala pang nag-comment sa atin, ito, tanongin yung lima. For example, ito. Panaginip ka ng bibe. Anong ibig sabihin mo? Baby po? Bibe. Duck. Duck. Ang akin pong pag-ano sa mga past na sa by on experience ko po na pagka naginip ng pato, kumbaga, yung status po ng ating buhay na sa financial, dito po pumapasok yun. Kapag nanaginip po tayo ng pato, kumbaga, mabagal man yung takbo ng pato, mabagal man yung kanyang paglakad, meron din po tayong patutungon at the end. Kumbaga, wag lang tayong mawalan
ng pag-asa. Kasi naman siya kung gusto niya, kumbaga, kailangan lang po talaga ng pagsisik ng ating utak sa negosyo at saka sa pagkakitaan. Okay. Paano naman kung nanaginip ka ng daga? Okay. Paano naman kung naginip ka ng daga? Ay, pagkadaga po yun po ang masaklap kasi pagkadaga, minsan po ang cause po nung panaginip ng daga ay nagiging cause po ng pagkakasakit at paghihirap. Kumbaga, yung mapupunta ka sa mga sitwasyong hindi mo magugustuhan, sa mga sitwasyong magbibigay sa'yo ng stress, yun po. So, kumbaga, si daga, hindi rin maganda. So, sa actual na buhay, di ba, pinapatay natin ng daga, hindi natin inaalagalagan. Opo. Yes So, po. sa panaginip, ganun din pala. Opo. Kaya po, ang mga magagandang klase po ng ating mapapanaginipan ay yung magbibigay po sa atin ng good luck. Ito po yung pananaginip natin ng mga alahas, ng mga ginto, ng tae, ayan po, magaganda po yung ng ahas, kaya lang po yung ibang kulay po ng ahas, hindi po yung kulay itim at saka yung kulay brown o kaya yung kulay gray. Yan po. Nanaginip ka ng ahas na as in wala siyang kulay kasi naalala ko nakapanaginip ako ng ahas pero matagal na yun. Matagal ng panahon. Pero natatandaan ko yung ahas na yun. Actually, umano siya from dun sa pinaka-entrance namin. Sumilip siya, gumanon yung door. Gumanon siya. Pero wala siyang kulay. Bakit ganun? Pagka yung ahas po ay invisible at wala po siyang kulay, pwede pong mag-reflect yun sa isa sa inyong mga bantay o sa inyong mga gabay na engkantados. Ganon. Yun po, ma'am. Yes po. Okay. Kasi pakita po siya sa inyo kasi hindi niya kayang magpakita sa personal kasi nga kumbaga may kagaya po ng sinabi ko, may mga batas na sinusunod. Kaya sa panaginip po sila nagpakita kasi minsan ang mga itsura po kasi ng mga engkantados minsan hindi magaganda yung kanilang flesh. Iba-iba po yung kanilang itsura at may mga pangit na itsura. Pero sa panaginip po, pwede po silang mag-create ng magandang itsura. Yun po. Pero bakit naman ahas? Maganda po. Alam niyo po, ma'am, ang ahas po kasi, hindi naman po lahat siya malas. Ang ahas po kasi, simbolo po yan ng, lalo na pag gold, yan po swerte. Simbolo po ng good luck, ng financial stability. Kaya po, kumbaga, minsan ang iniisip natin pagka ahas na nakaibigan, ahas na traidor na ganun. Hindi po, kasi may kanya-kanyang kulay po yung ahas na nagdi-define kung ano yung silbi nila pag sila ay ating napanaginipan. Ay, isa lang. Paano kung let's nakapanaginip ka na tipaklong. Pagka sa tipaklong po, ma'am, ito po yung kumbaga, meron kang kakayahan na sa pagiging atleta. Yun po. O kaya, Okay. opo. Okay. O kaya, kumbaga, pwede din po na ikot natin na pwede kang, kumbaga, parang sa isang na, easy ka lang na makapunta sa bawat lugar na gugustuhin mo, ganun. Yung iyong paa ay magiging magala. Ganun. Okay. Walang comment. So, sayang kasi maganda yung hulugan ng anyway, meron kang parting words sa mga May chat tayo, ma'am, di ba? Sinasabi nila lakas daw yung echo. Oo nga hindi ko nga alam bakit ang lakas lang. So, meron kang huling pananalita sa viewers?
televiewers? Ang akin po lang na masasabi kasi pagka yung sa bawat uri ng panaginip natin, kung mayroon po na tayong nais malaman kasi minsan po yung panaginip natin halimbawa hindi lang po yung halimbawa magpapabasa ka ng panaginip, pwede po bang parid ng panaginip na yun lang nakapanaginip lang ako ng tae, ganun lang. Kumbaga, dapat po pag nagsabi po tayo ng panaginip natin, kailangan po na buong-buo yung pagkakadetalye kasi minsan po tumatakbo po yung kahulugan ng panaginip doon sa detalye. Yung pong detalye ang nagdadala ng panaginip. Kasi kung ipo-point out mo lang po kung ano yung talagang kita mo doon, ganun lang. And then wala nang iba pang detalye doon, kunin mo na, ayan anak ko. Wala na pong ibang nabanggit. Kumbaga, mahirap po kasing i-connect yun doon sa taong nakapanaginip. Yun po. Kaya po dapat pag humihingi po tayo ng payo tungkol sa ating panaginip, dapat po buong-buo yung detalye para ma-connect po tayo. Doon sa totoong kahulugan. Po. Doon sa totoong kahulugan. Yes po. Okay. And then, paano kung... Opo, ma'am. Okay. Isa na lang, no? Paano kung meron natin? Kasi ako nabasa sa isang libro natin. Kasi ko mahanap yung kay Jimmy Licao ko na Book of Dreams yun. Meron siya doon sa introduction na kapag tao doon sa introduction kapag araw, for example, sabihin natin from 3 a.m. onwards, ibig sabihin daw Araw, for example, ay agad-agad mangyayari. 3 a.m. Oras mo onwards, ibig sabihin daw mangyayari. Oo. And then, naman, gabi, let's say, yun po ma'am, gabi, hanggang sabi natin mga alas 2, 6 months pa yun, 6 months pa yun dapat mangyari. Kung regarding sa yung panaginip. 6 months pa dapat mangyari. Kung regarding sa yung panaginip. Experience, ang panaginip po kasi na pagka ito po ay nagkakaroon ng kailangan na mayroon pong i-mimensahe sa atin, yung bang tayo, halimbawa tayo ay mayroong problemang pinagdadaanan o kayo yung mga parating na mangyayari sa atin, nangyayari po ito sa panaginip. Kasi, kumbaga, ito pong mga taong ito na nananaginip ng ganito, sila po yung may special power na binabaan para makita, kumbaga, sa panaginip yung riyan. Kumbaga, nung isang psychic natin na yung napalabas po sa TV nung nakaraan, na napanaginipan niya na yung isang church ay nasusunog and then naging reality po. Kaya lang hindi pa po niya matukoy kung saang location ito pero nangyari po. Kumbaga kasi tayo yung nagiging tulay para malaman ng tao na mapag-ingat itong mga ninirahan dito sa lugar, like kung disaster po ito, ganun o kaya doon sa isang tao na magkakaroon siya ng problema. Kasi ang salamin po kasi, ito po din yung salamin ng ating hinaharap at salamin din po ng ating kasalukuyan at ng mangyayari pa. Ito po. Ito po yung ating, kumbaga, dinadaan lang po sa naginip para magbigay warning po sa atin para in case man na dumating ito, kumbaga, mapaghandaan na natin. Maihanda na natin yung sarili natin na may darating na ganitong kalamidad, may darating na ganitong problema para po mapatatag na natin yung ating pundasyon. Yun po. At kumbaga,
talaga wag nating bibitawan yung ating pananampalataya. Kasi yun po yung ating matibay na pundasyon para dito sa ibinababang mensahe sa atin. Kasi hindi lang po yung simpleng na naginip lang tayo, ganun, pero hindi po pala natin alam na tayo pala yung binababaan na ng mensahe at kailangan na po nating magmensahe, kailangan pala nating sabihin sa lahat na yung nakikita natin sa panaginip, ito pala yung warning na sa atin o kaya paalala na sa atin na kailangan na nating mag-ingat. Like for example po, pagka tayo po ay nanaginip na nabunot po yung ating ngipin. Pagka tayo po ay nanaginip na nabunot yung ngipin natin, talagang permis po yan, ma'am. Talagang mangyayari po. Ito dapat maging prepared ka na at magdasal na po tayo. Kasi hindi man po natin kayang pigilan ang kamatayan, tanging Diyos lamang po. Pero magkakagawa po tayo ng way para kumbaga mabigyan ng kahandaan yung tao doon sa mangyayari sa kanya na masaklap. Kaya po dito, halimbawa, kung yung ngipin mo dito sa harapan ang natanggal, ibig sabihin po bata pa yung mamamatay. Pagka yung ngipin mo naman po dito sa gang ang natanggal, ibig kong sabihin matanda na yung mga mamamatay kasi kumbaga yung bagang na. Kaya lang po, halimbawa, kung sa pustiso naman po, pustiso yung napanaginipan mo, kaya yung ngipin mong sira na yung ngipin mo, tapos napanaginipan mong nasira ito o kaya pinalitan ng pustiso, ang kahulugan naman po yun, ibig sabihin doon sa yung mga kaibigan na iyong nakakasama sa ngayon, kumbaga may isa sa kanila ang magkakasira kayo o kaya iiwan ka niya dahil kumbaga sa hindi inaasahang nangyayari na mayroong kayong hindi na pagkasunduan. Yun po. Pagka paulit-ulit po halimbawa yung sira nating ngipin pero naka-stay pa rin at hindi pa rin yung nabubunot o kaya nagpalit tayo ng pustiso, ganun, maaari pong may darating na panibagong kaibigan. Yun po, ma'am. So, ibig sabihin na Yes, ma'am. So, kasi po ang kagandahan po ng panaginip, ma'am, pwede pong ito ay makatulong para mag-solve ng problema sa isang tao o sa ating pamayanan o saan man na parte ng panaginip ng isang nanaginip para kumbaga mas mahalaga po na ma-share niya itong kanyang panaginip para makita nitong mabasa nitong mga nakakaal dito kung saang lugar ito, kung sinong tao ito, kumbaga ma-determine niya para po mabigyan na tayo ng pag-iingat, ng warning. And then ito pa rin po yung kumbaga pagbubuo po ng ating memorya. Kumbaga yung ating lost memory na tinanggal sa atin na bilang pagsubok sa pagbalik natin muli dito sa buhay natin ngayon para kung paano po natin buuin at pagtagniin. And then, ito din po yung kumbaga yung process ng ating emotion, kung paano po natin dalhin yung ating emosyon sa araw at saka sa gabi hanggang tayo ay matulog. Kumbaga sa pang-araw-araw nating ginagawa, kumbaga dito po natin nakikita kung paano natin dalhin yung ating buhay. Kung paano tayo maging positive at maging negative. Kumbaga, dapat po talaga sa pamamagitan ng panaginip minsan naibabalance natin yung takbo ng ating buhay. And then ito rin po yung mga kumbaga na minsan yung mga gabay po pala natin na hindi natin makita sa personal, sa panaginip po sila nagpapakita sa atin. Yun po yung kagandahan at nakikita po natin sila at nakakausap natin sila mismo. Yun po. Okay. Ayan. So, sana yung mga nanonood sa although hindi na sila nag-comment, sayang kasi maganda pa naman sa next
Anyway, sa next chapter tayo. Iba tayo. Topic ulit. Ulit natin. Nagpapasalamat ako ng mga televiewer. Salamat sa suporta. Gabi ng kababalaghan. Sana nagustuhan po ninyo sa ating mga taga-subaybay, nakaranasan ko sa amin. Ay, na po ninyo, nakakatakot, na gusto yung topic na gusto natin usapan dito sa programa ng gabi na at maaari po nito sa aming FB page, Multo Kababalaghan, o mag-email sa gabi ng kababalaghan at gmail.com. Ang programang ito, Kababalaghan, ay co-produce ng Global Pinas, F1 Online TV. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at sa muli nating dito sa gabi ng kababalaghan. Happy weekend and ingat. Thank you po, ma'am. At paggabi po. God bless. God bless din. Bye.